and ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May posibilidad na maging bagyo ang binabantayang LPA o Low Pressure Area sa silangang bahagi ng Giwan, Eastern Samar ayon sa Pag-asa. Pero ngayon pa lang, nakaranas na ng pagbaha ang ilang bahagi ng Mindanao. May report si Steve Dailisa. Bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao kagabi dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Sa pagtataya ng Pag-asa, posible ding maging bagyo ang binabantayan nilang low pressure area na tiyak na magdadala ng malalakas na pag-ulan. Wala pa mang bagyo, binaha ng ilang probinsya. Sa Davao City, naantala ng halos 1 oras ang biyahe ng mga commuter at motoristang pauwi na sa kanilang tahanan. Umabot pa na hanggang tuhod ang baha sa mga kalsada. Binahari ng mga pangunahing kalsada sa Cagayan de Oro City. Naapektuhan tuloy ang operasyon sa ilang pamilihan dahil sa biglang buhos ng ulan. Sir, kumusta ang ulan, sir? Nakakuan ba sa negosyo? Apekto yun gamay. Wala may tao magsoroy-soroy kay ulan man. Bagaman humupa ng baha kaninang hapon, nakaalerto pa rin ang lokal na pamahalaan at ilang rescue teams sakaling kailanganin ng paglikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Muli naman binaha ang bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao matapos umapaw ang tubig sa ilog. Sa katabing bayan naman ng Labu-Labu, pinasok na ng tubig ang mga bahay. Maging ang mga bata, tuloy nagtulong-tulong na sa paglilimas ng baha. Gumuho naman ang lupa sa gilid ng Meta Bridge sa bayan ng Datuunsay. Sa ngayon, nananatiling nasa state of calamity ang ilang bayan sa Maguindanao dahil sa pagbaha. Nakaramdam na rin ang panakanakang ulan sa Pagadian City. Hanggang kanina, malakas na buhos ng ulan ang gumising sa mga residente. Nagmistulan namang dinaanan ng delubyo ang bayan ng Braulio E. Duhali sa Davao del Norte nang magliwanag kanina. Ayon sa mga residente, nakaramdam sila ng napakalakas na hangin kagabi. Tumambad ang mga nagkalat na natuklap na mga bubong at natumba mga puno sa mga kabahayan. 2 pa ang napaulat na nasaktan matapos maipit sa mga nasirang bahay. Naipit man ko dito kaya kung siguro laging bata og bunlot. Kinakaroon. O kinano akong gipahilot niya akong penji kanong kining anti-tetanus. Kwento ng ilang pamilyang nakatira sa lugar, taong 2004 nang huli sila makaranas ng ganito katinding lakas ng hangin. Ayon sa lokal na pamahalaan, 10 bahay ang tuluyang nasira ng insidente. May babala naman ng mga otoridad sa mga residente. Panahon nga tanaw na to nga pag naiulan o kusog kayong hangin, magandam na ang mga residente, no? Safety na ang mga bata. Di na gyud magkumpiyansa tungod kay lagi. Sa panahon karon sa giingon nga iba na ang panahon ngayon. Nag-level up na gyud ang kalamidad na to. Nabuwal din ang ilang puno sa General Santos City dahil sa malakas na hangin at ulan. Nagdulot pa ito ng aksidente nang magkabanggaan ng isang sasakyan at truck. Bumangga kasi ang isang sasakyan sa nakahambalang na puno pero wala namang nasaktan sa aksidente. Bagaman umulan, hindi pa rin ito sapat para punan ang kakulangan ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, kakailanganin ng dami ng ulang dala ng isang bagyo o tuloy-tuloy na pag-ulan para maibalik ang level ng tubig sa dam. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga otoridad sa LPA. Kung mabubuo itong low pressure area na ating binabantayan, dito sa Metro Manila, most likely bukas hanggang Friday, mas mataas yung tsansa ng pag-ulan aside from cloudy sky. So yun yung dapat na tingnan natin. At dahil ito ay magdadala ng mga posibleng malalakas sa pag-ulan, pinag-iingat na natin yung ating mga kapuso sa posibleng pagkakaroon ng landslide at flash flood. Steve Dailisan, GMA News.